Kumagat na kayo! Hila na! Uy, kaya ko! Ang lakas ko! Sa pagpapatuloy ng ating food adventure sa Rojas City, iba pang seafood ang ating matutuklasan. Sana may huli! Sana may huli! Mula sa dalampasigan, Yes! Yes! Kailangan mabilis ka magdakot eh. Ayan! Ano? Na! Teka lang! Huwag kang pumiglas! Ito na. Ay, ayun na! May... Are? Ayun. Gently. Sus, kahaba ay. Crispy nga! hanggang sa mayaman nilang ilog at karagatan. Ay, ine-expect ko na para siyang clam na matigas, pero hindi. Parang kasing lambot siya ng oyster. Ako nga to. Ay, ang sarap! Oh my God! Walang lansa at all. Super duper lambot, very creamy. Wow! Ito yung mga nakuha nating banak o kung tawagin nila dito sa Rojas City, gisaw. Iba talaga kapag fresh eh. Simpleng-simple lang yung pagkakatinola eh. Napaka-fresh talaga nung seafood nila. Saganang-sagana talaga sila sa seafood. Kaya, ang nangingibabaw talaga yung freshness at yung flavor talaga nung seafood. Noong nakaraang linggo, nasubok ang ating diskarte sa pangunguha ng kagaykay. Wala bang mas madaling paraan? Paano mo malalaman kung saan meron? Nakikita, lalabas naman dyan kung meron eh. Yun nga eh. May narinig nga ako eh. Ayun! Ay, wow! Ang ganda naman ito! Napakakinis! Kakaiba to ah! Oy! Yun! Yahoo! Yun pala yun! Tumatalbog! Lumusong din tayo para manguha ng talaba. Kaganda, oh! Tingnan niyo yung mga talaba dito, oh. 'Di ba? Puting-puti. Yung iba, 'di ba yung mga talaba dun sa mga ibang lugar, maliit lang yung laman na talaba doon sa loob ng shell. Tingnan mo to, ang liit ng shell, pero talagang punong-puno, oh. Punong-puno yung talaba, tapos puting-puti, oh. Sus, kasarap naman to. Wala kang suka dyan, te. Pwede na itong kainin eh. Kahit walang suka. Masarap to sa bahaw, ma'am. Ang sarap. Tamo kahit maliit lang, meron, oh. Ay, baka maubos natin dito. Kakainin ko lahat. Wow! Oh, sus Mariosep, oh. Ay. Ang ganda na itsura ng talaba. Baka may ano pa to, may perlas. Sus, kaganda. Sarap. Nakita rin natin kung gaano kasigla ang industriya ng paggawa ng tuyo at daing sa lugar. Pak, okay! 2 banig na kami! Next! At natuklasan ang isa pang ipinagmamalaking industriya ng Rojas City, ang pagpapantay. Subukan ko isa. Kaya ko ba talaga to? Dali lang, ma'am. Para masuka. Parang na talaga, mainit na. Sus Mariosep.
plantsahin eh. Na ano tuloy. Kuya, ikaw na. Baka maging mapurol para dahil sa akin eh. Kailangan asintado ka eh. Kailangan asintado ka sa pagpukpuk. Sobrang bigat ng maso. Siyempre, hindi rin natin pinalagpas ang masasarap nilang lutuin. Man ko muna yung sabaw. Super creamy. Good. Hindi siya maalat na maalat, very subtle lang yung flavor ng ng tuyo. It's good. Balancing-balanse yung lasa niya, nalalasahan mo pa yung kamatis. Tsaka yung flavor ng ng basil. Pero patikim pa lang yan mga kapuso dahil ngayong gabi tuloy-tuloy ang ating food trip sa Rojas City. May iba't ibang paraan ng mga taga Rojas City sa Capiz sa panghuhuli ng seafood. Isa na rito ang tradisyonal na paraan nila ng pangingisda, ang paggamit ng surambaw. Andito ako sa Palina Eco Park dito sa Rojas City, Capiz. At dito sa lugar na ito, meron silang kakaibang paraan ng panghuhuli ng isda gamit itong napakalaking lambat na ito na nakakabit dito sa parang catapult. Ayan tingnan ninyo. Kuya! Madulas pala dito. Ang tawag dito sa aparatong ito ay surambaw. So, nakakabit dito isang malaking lambat na nakikita nyong ganyan. Yang lambat na yan, unti-unti yang ibababa doon sa tubig gamit itong catapult na ito. Tapos, ito rin yung gagamitin natin para iangat siya. So, this way, hindi mo na kailangang maghagis ng lambat or magladlad ng lambat. At hindi mo na rin kailangang maghila. Ito na yung gagawa nun para sa'yo. Tara, gawin natin. Ang pangingisda gamit ang surambaw, bahagi na ng kultura ng mga taga Rojas. Ito raw kasi ang sinaunang paraan nila ng pangingisda. Ayan, bumababa na! Ayan, bumaba na yung Nakakuha na siya sa lupa. Tapos, ano mangyari ngayon? Hihintayin natin Hintayin mga, depende mo sa operator. Pag angat, hihilahin ni Marvin yung PC, up naman yung lambat. Okay. Tapos hihintayin natin na may makuha dito na. Sa pakiramdam mo yung na may isda na ma-up, i-up Sa na natin. pakiramdam ko. Sana magkaroon ng maraming isda. Tutulong ako dito paghila. Hilahin na? Hilahin na, ma'am. Teka, mabigat ba? Akaya ko. Yan na! Magaan lang yun, ma'am, kasi may weights Magaan na lang mga naman. bato eh. May huli kaya? May huli ba? May huli? Wala. Wala! Wala! Bokya! Iiyak-yak ulit natin. Kumagat na kayo! Ay, maghila na! Hila na, ma'am. Yeah. Uy, kaya ko! Ang lakas ko! Sana may huli. Sana may huli. Tara. Meron! Dalawa lang yan eh. Dalawa lang, ma'am, ang kinuhuli. Tatlo! Dalawa. Ay, meron. Patay na yan. Patay na yung Kanina isa. pa yan, kanina pa. Na-stuck na. Wala ako. Kuha na. Kuha na. Yeah! Yahoo! Kasi hindi naman natin pinatagal. Rebel.
Mga 2 minuto lang natin binaba yung lambat, pero kapag tinagalan pa siguro natin, mas marami tayong makukuha. Oh, 3. Ano ba ito? Banak, ma'am. Banak! Gisaw yung tawag dito sa amin. Gisaw o kaya Gisaw. banak. Banak. Ayun. Alam ko siguro isipin ninyo, ang konti naman ang nahuhuli, di ba? Pero ito kasi yung sinaunang paraan talaga ng panghuhuli ng isda dito sa Capiz, yung surambaw. This way, mas napapangalagaan nila yung dagat, hindi katulad ng mga illegal kinds ng fishing, tulad ng dynamite, yung mga ganyan, muroami. Hindi nila yan ginagawa dito kasi gusto nila, kukuha lang sila ng sapat lang para sa araw-araw. Ang aming mga nahuling isda, tinatawag na gisaw. Isa itong uri ng isda na nabubuhay sa mababaw na bahagi ng ilog o dagat. At ang perfect na luto rito, isa sa comfort food ng mga Pilipino, tinola. Alright, ito yung mga nakuha nating banak o kung tawagin nila dito sa Rojas City, gisaw. Ayan, kasama ko dito si Ate Marvel. Marvel! Marvelous! Ayan, si Ate Marvel, tuturuan tayo kung paano magluto ng Tinolang gisaw. tinolang gisaw. Maglagay ng tubig sa isang kaldero at ito'y pakuluin. Alam niyo po, napansin ko dito sa Visayas region kasi napaka-fresh ng kanilang mga seafood. Yung kanilang luto, madalas very, very simple lamang para talagang ang mas lumabas yung lasa talaga ng isda. Kapag kumulo na ang tubig, pwede nang ilagay ang luyak, kamatis at sibuyas. Ay, parang ano lang rin, sinigang, Yes po, ma'am. Tatakpan ito hanggang sa lumambot ang mga sangkap. Titingnan na po natin. Pwede na po siya ilagay yung isda. Pwede na ilagay. Uy, ang bango na, ha? Apo. Itong isda, inasinan mo muna ito. O hindi na? Hindi pa po. Hindi. Lahat talaga yan. Tapos tatakpan lang po natin. Hihintay lang po natin na maluto. Okay. Titimplahan ito ng asin, Grabe, wala nang ibang pampalasa. Talagang asin lang, Dahon ng Dahon ng sibuyas. Okay, luto na yan, Yes po, ma'am. makalipas ang ilang minutong pagpapakulo, luto na ang tinolang gisaw. Tikiman time na! Tikman ko muna yung sabaw, ha? Simpleng-simple lang yung pagkakatinola, eh. Sarap. Kulang ng kanin. Doon ako bilib sa mga lutuin dito sa Visayas region, lalo na dito sa Capiz. Kasi napaka-fresh talaga nung seafood nila. Saganang-sagana talaga sila sa seafood. Kaya yung mga timpla nila dun sa luto, simpleng-simple lang talaga. Ang nangingibabaw talaga yung freshness at yung flavor talaga nung seafood. I love it! Bukod sa mga masarap at fresh na isda, may isang uri ng clam na mahuhuli rin dito sa Rojas City. Ang tawag dito, diwal o angel wings clam. Pero hindi raw ito madaling makuha. Ang grupo ni na Junior, sinusuong ang malalakas na alon makakuha lang nito. Mahigit 1 oras nang nasa laot ang grupo ni Junior pero isa pa lang ang nakukuha nila. Off-season daw kasi kaya pahirapang makakuha ng diwal. Mas marami raw nakukuha tuwing buwan ng Enero hanggang Abril. Ang diwal ay salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay paglabas ng dila o pagdila. Kapag buhay kasi ang diwal, may umuusli mula sa shell nito na parang dila.
Nakakita ka na ba ng ganito? Ito ang tinatawag na diwal or angel wings clam. Pag binuksan mo raw itong shell na ito, para siyang pakpak ng anghel. Ito ang sinasabing prized possession ng Capiz kasi dito lang daw ito talaga madalas nakikita. Napakamahal po nito. Yung 1 kilo nito, so siguro mga 4 o 5 piraso, nagkakahalaga ng mga 350 to 400 pesos. Tapos, regulated na ito. Hindi pwedeng basta-basta ka lang kukuha ng diwal kasi muntik na itong maubos. Kaya merong specific areas lang dito sa Rojas City or specifically sa Capiz na pwede kang kumuha ng diwal. Kasama ko dito si Kuya Junior. Kayo ang kumuha nito? Mahirap ba itong kunin? Mahirap ma'am, makukuha mo kung malabo ang tubig. Gano'ng kalalim ito makukuha? Siguro mga lalim ng tubig, mga 5 lipa. Ito, kung nakikita ninyo ito, lumalabas yan siya doon sa sa putik, di ba? Tapos parang may 2 mata. Ito yung mata niya eh. Ayan, tapos makikita mo yan sa ilalim ng tubig. Pero kailangan malinaw ang tubig. Buhay pa ba ito, kuya? So yan ma'am. Buhay pa? Sure ka? Curious na rin ba kayo kung anong pwedeng luto sa diwal? Alamin natin. So, ganito palang itsura niya pag binuksan na. So, fresh na fresh pa Yes to. po, ma'am. Paano nilinisan? Ganun din po, ma'am. Mga isang gabi mo rin siyang ibababad sa tubig hanggang lumabas sa tubig. Din kinabukasan, gusto mo siyang lulutuin, talagang lilinisin mo kasi may mga buhangin po sa loob niya pag hindi ka marunong maglinis. So, Sa putik po kasi galing yan. oo, so tatanggalan lang Yes ng po. buhangin. Okay, ano na pong gagawin natin dito? So, magluluto tayo ngayon ng diwal na merong butter and cheese with garlic po. At saka ibibake po natin siya, ma'am. Kung merong oysters Rockefeller, meron Yes ding po. Diwal Rockefeller. Rockefeller. Yes po, ma'am. Okay. So, una po Sige, natin ano pong gagawin. gagawin? Maglalagay lang tayo ng butter. Papahiran lang natin siya ng butter. Yung isang side lang po kasi sa griller mamaya man, itatakip natin siya ulit para yung juice niya hindi masasayang. Lalagay tayo ng cheese. Pero kung Outside kunyari, pwede ring grated cheese, ganyan. Depende po sa inyo. Pwede po yung mga quick melt, ganun. Oo, Yung mabilis po. grated Opo, cheese, opo. oo. Ito po kasi ma'am, kaya ito nilagay namin, yung cheese namin, para yung kulay niya mamaya mag-iiba yan. Sunod namang ilalagay ang toasted garlic. Ilalagay ito sa oven at iluluto sa loob ng 15 minuto. Maya-maya pa, pwede nang matikman ang Diwal Rockefeller. First time kong kumain ito, so I'm really, really excited. Diyos ko, ang mahal po nitong diwal eh. May season lang kung kailan ka pwedeng kumuha at kumain ng diwal. Ay, ine-expect ko na para siyang clam na matigas, pero hindi. Parang kasing lambot siya ng oyster. Ako nga to. Ay, ang sarap! Oh my God! Walang lansa at all. Super duper lambot. Very creamy. Wow! Hoy, super sarap nito. Grabe! Ibang level. Panalo! Ang mga biyaya na nakukuha ng mga taga Rojas City, hindi raw natatapos sa ilog at karagatan. Maging sa dalampasigan, may nabubungkal din silang biyaya. Ang mga residente rito, nakasanayan na itong kainin. Pero para sa ilan, exotic food itong maituturing. Mga kapuso, nakatikim na ba kayo ng sasing? Mangunguha tayo ngayong umaga ng sasing or sa Ingles, sandworm. Ibig sabihin, nandun siya sa ilalim ng buhangin. Ang problema, medyo na-late ako ng gising. Tinanghali ako ng gising, kaya medyo mataas na yung araw. It's almost 8 o'clock. Sabi sa akin nila kuya, dapat daw mas maaga para mas malamig pa yung buhangin. Ngayon, dahil late akong nagising, medyo mas lumalim na raw yung mga sasing, kaya mas challenging silang kunin. Kuya Long, saan po ang kukunin natin sasing? Sus, kaliit naman ang butas. Ari, Are, pag mayroong ganito, andyan ang sasing. opo ma'am. O, sige, sige. Are. Ay, Rosus Mariosep. Ang galing manguha, ay! Jackpot agad! Bukod sa mga dalampasigan, makikita rin ang sasing sa mabuhanging bahagi ng Bakawan.
Kapag merong maliit na butas sa buhangin, senyalis na ito na may sasing. Yung parang, are. Extra challenge daw ang pagkuha nito. Kailangan gumamit ng pala para hukayin ang buhangin. At saka ito dudukutin ng mabilis bago makabalik ang sasing sa ilalim ng buhangin. Ay, to. Ara siya. So, kailangan yung merong butas na maliit, tapos parang meron siyang ano sa likod. Sige. Ayun na yan! Nakita ko na! Naglalom! Sige, kuya! Hindi ang natin na maabutan, ma'am. Ay, sus, Mariosep, nakita ko na siya eh. Ayun na lang, nagpasok! Sige, wala na. Nagpasok siya. Ayun, sus, Mariosep. Huli ka. Kuya, pumapasok. Teka, hilahin ko. Teka, baka mapugtas. Hindi. Layo mo lang. Hindi, baka mapugtas. Pumipiglas, kuya. Yun! Wala. Kailangan malinaw yung mata mo dito para malaman mo kasi maliit lang yung butas ng sasing. Wala na, nakaalis. Mga kapuso, talaga namang effort kung effort sa pagkuha ng sasing. Yun. Sus, Mario. Teka lang. Yung ulo lang nahawakan ko eh. Teka, wait lang. Sandali. Ang katawan. Ayoko kasi mapigtas. Sus, kahaba ay. Nakita mo? Ayan. Kuha. Yes! Kailangan mabilis ka magdakot eh. Ayan, dodo! Teka lang! Huwag kang pumiglas! Wait lang! Kuya, mukhang mahaba to ah. Ito na. Ay, salamat. Ang mga nakuha naming sasing, diretso na sa kusina. Magluluto tayo ng sasing. I-fried natin. Titimplahan muna ng asin at paminta ang sasing. At saka ito'y piprito sa kumukulong mantika. Binabaliktad po. Tinatanggal yung buhangin. Yung laman na buhangin, yung kinakain nila. Kapag golden brown na ang kulay, pwede nang lantakan ng crispy. Yes! Kailangan mabilis ka magdakot eh. Are? Ayun. Dadahan-dahanin ko lang to. Gently. Yun na. Wow! Ang pagkuha ng sasing talaga namang challenging. Pagkatapos ng nakakapagod na pagkuha nito, worth it naman kaya ang effort natin? Tikman na natin ang crispy sasing. Okay, ito na yung ating crispy sasing. Sa totoo lang yung sasing, alam ko na yung lasa nito kasi ang haba! Galing! Hoy, ang taba mo ha? Na-feature namin ito dati sa Pinasarap. Pero natatandaan ko nung nagluto kami ni Mamang Pokwang ng sasing, yun yung parang ginisa namin siya, tas may toyo, ganyan, may suka, parang adobo ata yun. Ito, crispy sasing na parang pang snack. Crispy nga! Parang siyang yung yung shingaling. Ganun yung lasa niya. Crispy. Okay din to sa suka siguro. Pero ang susi talaga dito, kailangan gawin mo talaga siyang crispy. Good.
Parang chichirya. Sarap. Sulit ang pagbisita natin sa Rojas City. Dahil sa ating two-part food adventure dito, iba't ibang isda at laman dagat ang ating nahuli. Ayun. Wow! Oh! Sus Mariosep! Oh! Ay, ay, ay! At natikman, Walang lansa at all. Ang nangingibabaw talaga yung freshness at yung flavor talaga nung seafood. nasaksihan din natin kung paano nila pinangangalagaan ng kalikasan at ipinagpapatuloy ang ilang tradisyonal na pamamaraan ng pangingisda. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.